Ano? Unang-una, in aid of legislation. Opo. Sa makatwid, pagka hindi na in aid of legislation, labas na. The inquiry must be conducted in accordance with its duly published rules of procedure. Meron kaming published rules of procedure. Merong rules of procedure in aid of legislation. Welcome back po sa Pilinfo TV. Nako, ang isang congressman ay hiyang-hiya na sa ginagawa ng mga kapwa niya congressman. Kasi naman, moro-moro na yung pinaggagawa ng Quadcom. Puro na lang paninira sa kalaban sa politika ni presidente ang ginagawa nila. At malamang sa malamang, sa sulsol yan ni Tambaloslos at saka ni Bartek. Ito nga inisa-isa ni congressman yung maling ginagawa ng mga kapwa niya congressman. Okay, pakinggan po natin si Congressman Rodante Marcoleta, ang napakagaling na abogado at congressman. Parang you minute na naman. Opo. Ano kasi avoid na dito. Huwag bawal umihi dito kaya. Ay, nako. Yung kawalan ng due process, yung palagi natin sinasabi. Yun nga. Baka sabihin nila due process na kayo na ano ba ibig sabihin ng due process? Bakit kinakailangan itanghal natin yun, Nelson? Bakit nga po? Oo, hearing lang naman yan. Hindi naman korte ko. Aba, hindi. Ang due process ay nasa sentro ng ating body of laws yan. Kahit sa hearing ng Congress? Kahit saan. Kahit po in aid of legislation ko, mga ganyan. Quadcom, makinig. Bakit hindi mo tingnan sa avatar mo? Maski na si Daniel Webster, meron siyang sinasabi kung ano yung due process. Ganun ba? Daniel Webster, kamo, definition of due process. Daniel Webster. Due process. Tingnan mo. Definition. Talaga naman. Kasi ang alam natin pero sayang yung makina mo, hindi mo ginaya. Pero bago mo alamin yan, Nelson, meron lang tayong ilang mga mahaligang pala. Baka hindi na nga kami kumikita kung mag-aabono pa kami rito. Teka muna, wala pa tayong ano. Wala na daw. Wala muna tayong Vox Populi, Kong. Baka magalit ang mga Hindi po. followers. Mas sabi niya, mas gusto ko naming mag-discuss si Kong kaysa tayo ay mag-Vox Populi pa. Walang nakasulat dyan. Ito muna. Maganda yun. Baka maputol Sige. Yes. Mabilis tayo. Sinasabi ko sa inyo. Mabilis tayo. Daniel Webster, a prominent American statesman and lawyer, defined due process as a law that hears before it condemns. Teka muna, bulitin mo. Hears, the law that hears before it condemns. Tagalog, Jen. Hears. Ano ba yung here's Batas na dumidinig. Ayun. Didinggin mo muna yung panig niya. Before it condemns. Kala ko HER, here. Ano yung condemn? Bago mo siya libakin. Bago mo siya kondenahin. Bago mo siya kondenahin. Pakinggan mo muna siya. Tuloy. Which proceeds on inquiry. And renders judgment only after trial. Yun. Which proceeds on inquiry and renders judgment only after trial. Yan ang due process. Makalipas ang pagdinig. Pakikinggan. Kung doon sa Congress kasi, kapag hindi nagustuhan ng sagot mo, papasok si boy contempt mo. At pagkatapos merong inquiry. Sapagkat merong isang trial. Yan ang due process. Pagbibigyan mo. Nakapagsalita ba ang Pangulong Duterte? Puro tanong lang. Ito may sinasabi, Ong versus Senate, GR number 257401. Dalawa ito At saka GR number 257916. March 28, 2023. Dito, ang Supreme Court en banc ruled that the Senate committed grave abuse of discretion in issuing contempt and arrest orders against Parmali resource persons, Ong and Yang, stating that while the Senate has the power to conduct legislative inquiries, it must observe the constitutional right to due process of the persons appearing before such proceedings. Nakita mo? Napaka-importante nun.
kailangan mong i-observe yung constitutional right to due process. Oho. Ayan, sinabi na natin ng mga jurisprudence. Ito pa. Yan pala kung yung committee dati ni Richard Gordon, yung nag-hearing ng Parmaline, ang dami rin pinakontempt. The court, however, stressed that Congress's power of legislative investigation is subject to 3 limitations. The inquiry must be in aid of legislation. Yung number Okay, one. number 1. Tatlong limitasyon. Number 1, po. Ayan, mga congressman na kasama dyan sa Quadcom, pakinggan ninyo. Number 2, the inquiry must be conducted in accordance with its duly published rules of procedure. Okay. So meron talagang published. Number 3, the rights of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Naku kung, wala nang respeto doon. Basta pag nagustuhan ipakontempt dahil ayaw dun sa sagot, kulong. So dapat igagalang ang karapatan ng lahat ng iniimbitahan, ano? Unang-una, in aid of legislation. Opo. Sa makatwid, pagka hindi na in aid of legislation, labas na. Naku kung, doon pala sa in aid of legislation, mukhang sablay na sila. Labas na. Oho. Sabi niya, the inquiry must be conducted in accordance with its duly published rules of procedure. Meron kaming published rules of procedure eh. Merong rules of procedure in aid of legislation. Meron kami nun. At nakalagay doon, the rights of persons appearing before any committee must be respected. Napakarami. Naku kung, wala na yung respect doon. Binababoy nila yung mga resource person. Kaya mga ini-invite nila sa OBP, ayaw pumunta kasi bababuhin lang sila. Tapos ipapakontempt pa. Kami ng constitutional rights ng mga tao na kinakailangan mong igalang. Pag hindi mo pinagbigyan, hindi, right to, yes or no? Yung mga ganun eh. Oho. Kaya pala tama yung nabagit. Nasa palpal yung si Brosas. Brosas nga ba yan? Oo. Sabi niya kaya FPRRD sumagot lang daw ng yes or no. Tatanong nakaraan kung inquisition nga pala talaga ito. Kaya nga yung pangatlo, the rights of persons appearing in or affected by inquiries shall be respected. Inulit sa number 3. So talagang Yan, mga congressman, paulit-ulit yung respect dyan dyan sa rules. Kailangan irespeto yung mga resource person. dapat ginagalang yung karapatan. Talaga. Meron pa due process. Sinabi pa. The same jurisprudence. The court further stressed that the assailed legislative inquiry seeks to aid legislation. Binigyang diin ng korte. The court further stressed that the assailed legislative, kasi may nagdemanda eh. The assailed legislative inquiry seeks to aid legislation, not conduct a trial or make an adjudication. Hindi para ikaw ay magpakadalubhasa na parang trial court. Ganun nga nangyayari kong. Ginagawa ng trial court ang Quadcom. Thus, the legislative inquiry cannot result in legally binding deprivation of persons' life, liberty, or property. Punishment of legislative contempt, albeit sui generis, in character, must similarly observe the minimum requirements of due process. Must similarly observe the minimum requirement of due process. Ano yung minimum requirement? It is the law that hears before it condemns. That it proceeds from inquiry. Pakikinggan pala talaga muna ko. And will only renders judgment after trial. Ito yung pinipilit natin gawin nila na hindi nila ginagawa. Kaya pala lagi binabanggit due process of law. Pero kasi pag hindi nyo nasunod yung due Doon kung sa Quadcom, nakikinig naman sila, pinapakinggan muna. Pero pag ayaw nila yung sagot mo, kinokondemn nila kaagad. By means of contempt. Due process of law, kahit pa makita mo para may kasalanan, technically napapawalang sala di ba? Ang isang akusado. Ang pinakamabigat dito, yung binanggit na natin, kailangan ulit-ulitin natin. Baka sakali, magising sa katotohanan,
ang mga miyembro ng Quadcom. Okay. Ito yung sinasabi nating Bengson versus Senate. GR number 89914, November 20, 1991. Ulitin natin. Nabasa na nakaraan yan, opo. Oo, pero kinakailangan ulit-ulitin Opo. para ganun ma-internalize. Ano? It appears therefore that the contemplated inquiry by respondent committee, kasi dinimanda yung committee. Opo. Ito yung Senate Blue Ribbon Committee. Yung Bengson case, opo. Oo, sabi niya, it appears therefore that the contemplated inquiry by respondent committee is not really in aid of legislation. Ayun, hindi talaga sa layunin gumawa ng batas. Because Oho. it is not related to the purpose within the jurisdiction of Congress. Oho. Since the aim of the investigation is to find out whether or not the relatives of the President, dating Presidente Cory Aquino, Oho. had violated Section 5, Republic Act number 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices. So, sabi ng Korte Suprema, yung kinontemplate nyo na pag-iimbestiga or inquiry ay hindi talagang in aid of legislation. Sapagat wala siyang relasyon doon sa purpose na merong jurisdiction ng Congress. Kasi ang layunin pala ninyo ay para lang malaman kung yung mga kamag-anak ng dating Pangulo ay nakalabag ng isang batas. So, halimbawa itong kay Dating Pangulong Duterte, opo. O yan. Ito na. Ito na ang mga sablay na ginagawa ng Quadcom. Para siyang nililitis eh. Alam mo, tinawag siya doon. Kung titingnan mo yung sulat eh, you are invited to shed light Oho. As a into resource several person, opo. matters or issues taken up by this committee. Resource person. Opo. In aid of legislation. Pero tingnan mo nung pinaupo siya ron. Paglilitis, anong nangyari? Para siyang akusado. Oho. Parang akusado. O ngayon, ang sinasabi ba ron ay in aid of legislation? Hindi eh. Tinatanong siyang pilit kung ano at kung saan at nasaan ang mga kailangang mapatunayan ng ang daming mga nilabag na batas sa pamamagitan ng kanyang pagsusulong ng kanyang war on drugs. Oho. Sa mga tweet, ang sinusuri nila ay yung maaring kinasangkutan niya ng paglabag ng maraming batas, kung hindi man human rights pa, sang-ayon doon sa kanyang plataforma na usigin ang mga ang problema natin sa droga. Opo. Sa mga tweet, hindi in aid of legislation, kagaya rin ito. Oh, ayan Quadcom. So napakalinaw daw, sabi ni Kong Marcoleta, hindi na in aid of legislation yung ginagawa ninyo. Ang main purpose nila ay pag-uusig, pagsisiyasat kung mayroong mga nalabag na batas. Oho. At kung sino-sino ang tinamaan ng batas na ito at kinakailangang managot ang dating Pangulong Duterte. So paglilitis po yun, hindi po in aid of legislation. Paglilitis sa korte ang Kung nangyari. dito sa Bengson, nabanggit ka agad, isang batas lang ang pinag-uusapan. Yung Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices. Ito, napakaraming... ang ginagamit na nila yung crime against humanity lahat eh. Ayan, oo. At ang matindi pa ko, pinapaamin Subukan. Di ba pinapaamin sa krimen eh. Pinipilit pa aminin sang-ayon doon sa mga nakuha nilang mga pahayag kung kani-kaninong tao na hindi binalidate, na hindi inauthenticate. Subukan. Nako. Masisira ang buhay. Kasi nga, in aid of legislation. O, paano sabi ng Bengson? Hindi mo dapat gawin yan. Hindi pala pwede yan. Hindi dapat gawin yan. Oo. Oo. Anyway, kung saglit lang, magbe-break tayo. May mga paalaala po. Baka sa halip na kumita din kami ni Nelson, mag-abono kami sa impilan. Skip po natin yung Sa susunod na natin, babaratan advertisement. itong, kasi nga, Para gusto hindi ko humaba. sanang i-discuss. Meron silang ginawang panukalang batas nga itong EJK. opo. Huwag na natin muna kasi mahaba ito eh. Opo, magandang Hindi rin i-discuss natin ko. matatapos, baka mabitin yung mga kababayan natin. Yan. Magbabalik pa po ang sa Ganang Mamamayan. So, napasisimulan na pala ng DOJ ang kanyang investigation sa Ayun, task force. on EJK. So kapag ka ito'y nagsimula kung
pwede na bang alisin ng Quadcom yung issue ng EJK sa kanilang mga issue na pinag-uusapan at ipaubaya na po sa, sa prosecutor ang ating bansa? Dapat nga, yan na lang ang gawin nila para makaiwas na sila sa kahihiyan din eh. Opo. Alam ko, hindi na nila alam paano nila ihinto yan eh. Ayan, Quadcom. Ito ng solusyon para maihinto na ninyo yan na hindi kayo kahiya-hiya. Pero Wala alam bang ko, exit plan yan? alam ko na sa puso nila Opo. ay talagang nakasiksik yung pagnanasa na ihinto na yan. Ganun. Kaya lang kung may bali-balita kasi na malaki daw ang bigayan dyan, kada hearing nila, nagkakapera sila. Ano ba? Ngayon, dahil siguro ay yung political fallout ang kanilang iniisip, ay hindi nila mahinto ng ganun. Opo. Sapagkat iniisip na naman nila, kapag huminto tayo ng ganyang kagad, baka na naman tayo ang mapahiya dyan. Para ngayon maiwasan natin yung ganong klaseng kalagayan, gamitin na nila yung task force na inimbento na ginawa ng DOJ. Opo. Sapagkat yan naman talaga Masisira ang nararapat. Oho. Ang DOJ ang pinakapatnubay ng National Prosecution Service. Opo. At nakita nila yung maaring kawastuhan na dahil nga nagdala ng maraming ingay yung Quadcom na yan, ay saluhin na lamang nila. Sila talagang merong mandato niyan. Oho. Kung ako ang Quadcom, at ako'y minumungkahi ko na sa kanila ito, Opo. gamitin na ninyo yan. Mas magandang meron kayong parang justification at mahinto na yan kagad. May iwas. Ngayon, Quadcom, may justification na daw kayo. Ihinto na yan. I-hand over na ninyo yan sa DOJ. Na po ninyo ang marami pang kahihiyan na abutin po ng Quadcom. So kumbaga, pinakamabuti. Ito, may pagmamalasakit na itong pananalita natin dyan. Ha? Totoo po, totoo. Walang bahid ng panlilibak ito. Kung hindi dahil sa ang Quadcom, may party na rin ang House of Representatives. Nandyan din naman ako. Opo. Kasi kahit wala ako doon, parang ako'y napapahiya din dyan eh. Oho. Siyempre, mga kasamahan Hindi mo niyo rin po sa maiaalis sa kamara akin ko. yun. Opo Sapagkat naman. lalong-lalo na, may mga abogado rin naman. Hindi man lang sila tumayo na para sila mismo ang pumigil doon sa mga aksyon na hindi na dapat na gawin naman. Opo. Bilang Ayan, Quadcom at mga kapwa congressman ni Kong Marcoleta. Iyang-hiya na si Kong Marcoleta sa pinaggagawa ninyo. Lalo na daw yung mga abogado din diyan. Tumayo kayo at sabihin kung mali na yung ginagawa ng Quadcom or mga kapwa nyo kongresista. miyembro ng Quadcom, lalong-lalo na doon sa pamamaraan ng pagtatanong, yun lamang mekanismo at saka proseso, questionable na yun eh. Dapat sana nagtalo-talo na muna sila kung itutuloy yun o hindi. Ngayon, nandito na yung task force, isang mabuting kaparaanan na yan at dahilan para sa kanila, para po itigil na ninyo. Yan, meron ako yung scapegoat. Yung task force ng DOJ. Nako. Ngayon ata, parang ipinupus pa yata ng ilang mga mambabatas kong yung nabanggit ng dating Pangulo na waiver. Parang sinasamantala na yung pagkakataon sapagkat under oath naman daw ang Pangulo. Nung sabihin niya yun, abay dapat ituloy na raw niya ang pagbibigay ng waiver para sa kanyang mga... Ito, ano naman kayo masasabi ni Kong Marcoleta tungkol dyan sa pinagpipilitang waiver? Basa na natin itong mga jurisprudence din eh. Baka sakali, sa kaloob-looban ng kanilang mga puso, ay maramdaman nila yung konting kirot na mga sinasabi natin. Halimbawa, dito sinasabi nating Bengson. Yung Bengson versus Senate, ay nag-cite pa siya ng kaparehong jurisprudence. Sinite niya yung John T. Watkins versus United States. sa Amerika. Na sinasabi rito, para lang malaman nila na dapat tumigil na sila eh. Nililiwanag natin na wala na po sa mandato ninyo ang ginagawa ninyo. Ito sinasabi. But Ako, Quadcom, napakasakit niyan. Wala na pala sa mandato nyo yung ginagawa nyo. Ano pa, tuloy-tuloy pa rin kayo. broad as this power of inquiry, very broad, it is not unlimited.
There is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the function of Congress. Nor is the Congress a law enforcement or trial agency. So sinasabi niya rito eh. These are functions of the executive and judicial departments of government. Opo. Ito, letra por letrang sinasabi na. No inquiry is an end in itself. Opo. O yun, maliwanag yun. It must be related to and in furtherance of a legitimate task of Congress. Aha. So wala kang, hindi mo ma-justify na parang ito'y objective. It is not a means. Ha? Yung means hindi end in itself. Eh. Opo. Ang liwanag nito eh. Investigations conducted solely for the personal aggrandizement of the investigators or to punish those investigated are indefensible. Yan na exactly yung ginagawa nila ngayon, Kong. Kasi ang mangyayari nito, personal aggrandizement na lang eh. Ang sinasabi, these are functions of the executive and judicial departments of government. Yung trial agency, ito yung court. Yung prosecutor, DOJ. ito yung executive, DOJ. So, paano mo? Oh, meron pa, sinight pa niya yung Barenblatt versus United States. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate, sabi niya, yun lang ang gawain mo eh. Either to legislate or to appropriate, it cannot inquire into matters which are within the exclusive province of one of the other branches of government. Nako, Kong, ngayon, ginagawa na nila yung trabaho ng DOJ. So, sablay na talaga sila. Kailangan nilang itigil yan. Hindi pwedeng tumawid ng bako. Anong parte nitong mga binabasa natin ang mahirap intindihin ng kahit sino doon sa mga miyembro ng Quadcom? Lalong-lalo na siguro doon sa namiminuno ng Quadcom. Mahirap talaga kung yung mga matatalino pero nagbobobobobohan para sa kanilang pansariling interes. Lacking the judicial power given to the judiciary, tingnan mo ha, lacking the judicial power given to the judiciary, it cannot inquire into matters that are exclusively the concern of the judiciary. Opo. May kakulangan talaga ko, no? Sapagkat hukuman lang talaga ang nakatutubo. Hukuman lang. Hukuman lang talaga. Nagpo-prosecute ka. Sabi niya, Opo. neither can it supplant the executive in what exclusively belongs to the executive. Ano yun? National Prosecution Service. Ay, anong gagawin natin sa mga... Malinaw na eh. No? Kung pati sila ngayon, ginagawa na ngayon trabaho ng judiciary. Nagpapakulong na rin sila eh. Pwede pang unlimited. Hanggang sa matapos daw yung investigation, nakakulong yung pinakontempt. Ililinaw lang natin. Sabi pa niya, the mere semblance of legislative purpose, kahit nakapagpalitaw ko kunwari, would not justify an inquiry in the face of the Bill of Rights. Hindi pa rin Palagi mo magagamit. binabalanse yun eh. The critical element is the existence of and the weight to be ascribed to the interest of Congress in demanding disclosure from an unwilling witness. So pakikita mo, yung bang interest, yung weight ng purpose at saka yung interest, balansihin mo doon sa napakalawak na karapatan ng Bill of Rights. Ito yung balancing. We cannot simply assume, sabi niya, however, that every congressional investigation is justified by a public need that overbalances any private rights affected. So, hindi ka pwedeng sasabihin mo na lang, hindi po, meron pong public need eh. Hindi ganun. Because you have to balance it with private rights affected. To do so, sabi niya, pag pinilit mo yan, Pag ginawa mo pa yan, pag ginawa mo, would be to abdicate the responsibility placed by the Constitution upon the judiciary to ensure that the Congress does not unjustifiably encroach. Encroach. Sa judiciary yan eh. Huwag kang tatawid dyan. Huwag mo sinasaklaw mo muna. To encroach upon individual's right to privacy nor abridges liberty, speech,
press, religion, or assembly. Ito yung pinoproteksyonan sa saligang batas. Ito yung naka-enshrine sa Bill of Rights. Hindi mo basta-basta matitinag yan, Jem. O yan. Kung yung dalawa lang na nasa Congress kasi nagko-control ng budget ng Pilipinas eh. Alam naman, kapag ikaw yung may hawak ng pera, ikaw yung makapangyarihan. Ayaw din banggain ng judiciary yan kasi sila yung nag-appropriate ng budget. Yung ibabaw pa naman dapat, sa lahat, yung ating Bill of Rights. Ayun. Kung halimbawa nandun ako, sinabi ko itong mga ito, paano mangangatwiran yung mga yon? Ayun nga. Hihinto na lang kayo. Sa palpal sila sa'yo kung hindi na makakasagot yung mga yon. Baka lalo kayo mapahiya. Oo nga. Baka ipa-contempt ka kung. Maging apply in order to terminate the proceedings of the Quadcom. Ayan. Nakapag-English pa tayo ng tuloy, Jen. Oo nga po, Kong. Yan mo nga yan, itagalog mo nga para... Kung saglit lang meron lang tayo isang mahalagang balita sapagkat ito nakalipas na kalamidad. Bagyo. Yung bagyo, yun hong probinsya ng Nueva Vizcaya. Nako. Noong isang araw napunta kayo dito, noong nakaraang linggo pala, Kong, ha? Okay, iba na po yung topic na ito. So hanggang dyan na lang po muna tayo. Tingnan ho natin kung meron bang titindig para sa taong bayan para mapatigil yung hearing ng Quadcom na talaga namang lantaran ng ginagamit sa pamumulitika. At bukod dyan, nagsasayang sila ng pera ng taong bayan para sirain yung gustong maging presidente sa 2028. Okay, hanggang dyan lang ho muna. Pakiclick na lang ho ang subscribe button. Hit the notification bell para lagi kayong updated. Paki-like and share na rin po ang video na ito kung nagustuhan ninyo para maraming makapanood. Salamat po.